Hi everyone, kumusta po kayong lahat? Araw ng pahinga ngayon dahil Sabado at isang happy at relaxing Saturday sa inyong lahat. At sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. Kahapon ay naimbitahan si NBI Chief ng Cybercrime Division, Victor Lorenzo, sa isang radio program ng DZAR. At doon nga ay natanong si Vic Lorenzo ni Angelo Almonte ng DZAR tungkol kay Francis Leo Marcos. Alam ko marami ang may katanungan kung nasaan at ano ng estado ni Francis Leo Marcos ngayon. So pakinggan natin ngayon yung interview kay Vic Lorenzo sa DZAR. At sa mga taong hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe to my channel and tap the notification bell. At huwag nyo rin kalimutan itap yun all para every time meron ako mga bagong videos na ina-upload, makakatanggap kayo ng notification. May mga netizens na nag-text dito, may mga nagtatanong, ano na ba yung development o update sa kaso nung isang certain Francis Leo Marcos? Meron po ba kayong kasong hawak na gano'n? Oo, yung sikat. Yung Francis Leo Marcos na yan, sir, di ba, nakakulong pa rin yan, sir, di ba, pinakulong namin. Tapos sinampahan namin siya ng kaso, iba't ibang klaseng kaso. Dahil nagbago siya ng pangalan, yung unlawful use of aliases, tapos true name, tapos natuklasan namin, sir, madami talagang mga kaso na na-file sa kanya ng different complainant. So, hinalungkat namin lahat yun, sir. Sinerve namin. Kaya lang hindi siya makaalis ng kulungan, sir, dahil nga meron siyang qualified human trafficking na non-bailable offense. Kasi doon nung parang 2006, sir, before nagpalit siya ng pangalan, Norman Mangusi ng pangalan niya, yung totoong pangalan niya, and he committed so many criminal violations. Isa nga yung qualified human trafficking. Kung saan, sir, pinadala niya yung mga minors at kababaihan dun sa Cyprus at naging prostitute doon. Hinihir na ho yun hinihir na ho sa husgado ngayon niya. Oo. Mga more or less po kaya, sir, ilan po yung kaso na kinakaharap nung inungkat nyo pa, yung background ito? Maliban doon sa mga kaso na, sir, na ang namin sa kanya, kasi sir na Okay, paputol-putol. Na-stupid pala si Chief Vic. 5 pa, sir. Yes, sir. Mga ilan po total? Yes, sir, Vic? Namin, sir, 6. 6. O, tapos kami mga 6 separate charges sa amin, sir. True name, 12. Mga isang dosena po yung kaso. Opo. Kaya pala, kasi maraming namimiss sa kanya eh. Yung mga supporters niya, yung mga diehard supporters niya, namimiss na siya. Yun pala, ang dami pala. Pero yung mga pangalan doon, sir, iba-iba. Ang ginagamit niya kasi palagi, sir, since 2006, Francis Leo Marcos. Marami Tagal pala. na rin niya nakakulong, no? 1 year na ba? 1 year, umabot na? Magwa 1 year? Mag-isang taon na po. Mag-iisang taon na. So, hindi siya makalaya, hindi siya maka-bail because of this, yung tinatawag na human trafficking, dahil doon sa kasong yun, yung isang yun. Tama po. Tama, non-bailable. Opo. Hindi naman po ito miyembro ng isang sindikato po. Dito po sa latest Sir Vic. development, Chief, Sir Vic? yung protege niya na nasa abroad, yung a certain Sian ba, lalaki ito, na nagpo-provide ng mga video footages doon sa bagong kaso kay Christina Becerra. Magkakasabwat daw ito sa mga pag-i-scam kay Francis Leo Marcos. Paano kaya nangyayari doon na nasa abroad itong tao? Pugante siya. Mga Oo. intelligence may mga intelligence body siya dyan na nakapasok doon sa kaso ng flight steward na si Christina Becerra. Pino-provide niya sa mga vlogger yung mga video footages. Yun, sir, hindi pa namin actually na-address. Napaka-resourceful ng tao. Pero di ba nakasuhan nyo na yun, sir? Sir, nakita namin yun, sir, pero tinitignan namin yung mga actual post niya. If he's going to violate yung mga either sa data privacy or any violation, sir.
Kasi ang naalala ko, meron ding staffa din ata yan, 'di ba? Kasi sabi nga mismo nga siya, aminado siya nga scammer din siya. Parang nakasuhan din ata yan, 'di ba? Tapos ngayon nasa Sir, Middle East ata. may mga criminal record, sir. So, yun yung Wait. challenge natin, Ang- coffee Okay, challenge. susundatan ko lang ho yun. Kasi this guy, si Ian, supposed to be pugante ang tawag dyan. Kasi siya mismo nagsasabi, pugante siya eh. Fugitive. So, ang sinasabi natin dito ay bakit masyado siyang relax ba na di ba mga pugante nagtatago? Etong tao ay talaga nakakapag-vlog, hindi ba? Nakakapag-provide pa ng kung ano-ano. Siya may hinahanap pa? Ma'am, medyo techie din kasi siya. Alam niya i-anonymize yung location niya. Kasi ang daming pwedeng mong VPN. gawin sa technology. Para ma-mask mo yung IP addresses mo, yung location mo. Yun ma'am, medyo challenge ngayon eh. Napansin ko lang na parang mali yung sinabi ni Angelo Almonte habang tinatanong niya si Victor Lorenzo na kung saan ay inuugnay niya si Sian Gaza kay Francis Leo Marcos. Nasabi kasi niya na protege at kasabot ni Sian Gaza si Francis Leo Marcos. Ang ibig sabihin ng protege ay yung tinatangkilik. Pero sa pagkakaalam ko, walang kaugnayan si Sian Gaza kay FLM. Tinawag rin niyang scammer si FLM, pero sa pagkakaalam ko naman dito, sa mga kasong isinampa laban kay FLM, wala ni isang kaso dito ang tungkol sa scamming. Dapat siguro iwasan nila yung mga ganitong bintang na lalong nagpapalito sa mga tao, lalo pat yung platform na ginagamit nila ay isang radio program. At doon naman sa mga tao nagtatanong kung nasaan na o kumusta na si FLM, sinagot na ni Victor Lorenzo yung mga katanungan ninyo. At sa ngayon ay hindi pa nga nakakalabas si FLM dahil nga dun sa non-bailable na case na isinampa laban sa kanya, yung human trafficking. Dinidinig pa ang lahat ng mga kaso na isinampa laban kay FLM at ni isa dito ay wala pang nabigyan ng hatol. Kasama na rito yung tungkol sa pangalan niya, kung Francis Leo Marcos ba or Norman Mangusin na allegedly ay ang totoong pangalan niya. Kaya sana ay iwasan natin ang magpakalat ng mga kung ano-anong haka-haka tungkol sa takbo ng kaso ni FLM. Lalo pat mga taga-subaybay lang tayo. Kung kaya kahit ano pang opinyon ang meron tayo hanggat hindi ito nakakarating at hindi ito tinatanggap ng korte, ay wala rin itong bearing or impact sa pagdinig sa mga kaso niya. Kumbaga, hayaan na natin yung mga abogado ng magkabilang kampo ang maglalaban-laban at nasa kamay na nila ito. At nasa kamay lang din ng korte kung anong hatol ang ibibigay nito. At syempre palagi nating tandaan na under the due process, a person is presumed innocent unless proven guilty. Ito kasing kaso ni FLM ay labanan ng mga testimonya. Walang ebidensyang video ang kasama dito, hindi katulad ng pagpaslang sa mag-inang Gregorio na kung saan ay maliwanag pa sa sikat ng araw ang ebidensya na pinaslangan ng pulis yung mag-ina. At isa pa, may tiwala man tayo o wala sa ating mga korte, mahirap kalabanin ito dahil sila talagang itinalaga para humusga at magbigay ng hatol. At lalong hindi tayo miyembro ng prosecution team or ng defense team. So instead na manira tayo para may masabi lang tayo, mas mabuti siguro mag-antay na lang tayo kung ano ang magiging hatol sa mga kasong isinampa laban kay FLM. Not unless siguro kung isa ka sa mga biktima ng akusado. Pero kung hindi, wala tayong karapatan manghusga kung ang basehan lang natin ay puro haka-haka. Alam din natin na may kanya-kanyang abogado ang prosecution team at ang defense team at pinag-aralan nila itong mga kaso. So iwan na lang natin sa kanila kung paano nila depensahan yung mga panig nila. Matagal at mahabang proseso ito. Sabi nga ni Attorney Espejo na abogado ni FLM, hindi ito isang instant mommy noodles. Kung yun nga kay Nuesca, yung pulis na pumatay sa mag-ina, ay punong-puno na ng ebidensya. Sa Pebrero pa masusundan yung proceedings dahil kaka-arraign pa lang sa kanya. So kahit pagkaano karaming ebidensya ang meron laban sa isang akusado, meron talaga tayong sinusunod kasi na proceedings at kalendaryo ng korte. Kaya kung anumang opinion ang meron ang bawat isa sa atin, karapatan natin yon. Pero wala tayong karapatan na husgahan o bigyan ng hatol ang isang tao na hindi pa naman nahahatulan ng korte. Dahil kahit hatulan mo yung isang tao, kung hindi naman ikaw yung korte, wala ring mangyayari. Not unless kung ang intensyon mo lang talaga ay manira ng tao dahil ayaw mo dun sa tao.
So yun lang mga kaibigan, at least dito klaro tayo na hanggat hindi nag-grant ng korte yung petition for bail ni FLM para sa kaso niyang human trafficking, ay hindi mo na siya makakalabas ng kulungan. Pero hindi rin tama na isipin natin na kaya nakakulong yung tao ay dahil guilty na siya. Tandaan natin, katulad na nangyari kay Senator Bong Revilla, ang tagal niya nakakulong, pero napalaya pa rin siya. Part lang talaga kasi yan ng batas at ng proseso ng ating korte at depende rin yan sa kaso kung yung kaso ay bailable or non-bailable. So hanggang dito na muna mga kaibigan, salamat sa panonood. Pasensya na at medyo sinisipon ako. Once again, ingat kayo lagi and God bless.